mukha lang akong peke. Pero nakakapanggamot talaga ako. Ngayon ka lang ba nakarinig ng isang manggagamot na pinapanalangin yung mga customer niya na magkasakit? Sana nga ho, dito na lang tayo permanenteng tumira. Ang hirap mo kasi nung lagi na lang tayo lumilipat. Ilabas ninyo ang manlulokong albularyo na yan. Nararapat na masunog ang kaluluwa niya sa impyerno. Mga hayop! Magandang araw sa inyo, Miss Clar. Lalo na po sa mga nakikinig ngayon sa inyo. Isa ho ako sa mga sender na naglakas ng loob na ibahagi ang isang pangyayari sa buhay ng pamilya namin. Sa katunayan nga ho, isa itong pangyayari nung bata pa ako na hinding-hindi ko malilimutan. Ibabahagi ko sana sa inyo ang aming kwento para magsilbing aral sa mga nakikinig na ang isang pagkakamali hindi maitatama ng panibagong pagkakamali. Kaya ito po, ibabahagi ko po sa inyo ang kwento ng aking pamilya. Ako nga po pala si Troy at ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Troy, anak, kunin mo yung gamit mo sa loob. Kailangan na natin umalis ng nanay mo dito. Tay, bakit po? Lilipat na naman ho ba tayo? Hindi ho ba pwede na dito na lang tayo ni nanay? Anak, alam mo naman kung anong kalagayan natin ngayon, di ba? Hayaan mo. At baka sa susunod natin titirahan, mananatili na tayo doon. Gagawa lang si tatay ng paraan. O sige po, tay. Kukunin ko lang ho yung mga gamit natin. Bilisan mo. Bata pa lang palagi na kaming lumilipat ng tirahan. Malungkot man, isa-isa kong hinigit ang lahat ng mga bagahe namin papunta sa harapan ng bahay kung saan naghihintay ang isang tricycle na nirentahan ng aking ama na mula pa sa kabilang bayan. Sa kabila kasi ng aking murang edad, agad ko nang naintindihan kung bakit gano'n na lang ang pagpapalit-palit namin ng tirahan. Halos lahat ho kasi ng mga tao sa aming baryo, kinasusuklaman ang aking ama dahil sa uri ng trabaho niya na ipinapalamon niya sa amin ni inay. Dito na lang ho, Manong, para ho. Laura, yung mga gamit natin, pakikuha sa likod ng tricycle. Dito na ba tayo titira? Bakit parang masyado naman atang malayo to mula dun sa kabilang baryo? Mas mabuti na yon para walang nakakakilala sa atin. Walang aberya. Ayan ka na naman, Victor eh. Huwag ka nang kumontra. Mabuti pat tulungan mo na lang ako maghanap ng bahay na pwedeng rentahan. Sigurado naman na may malilit na kubo dito na walang nakatira. Troy, anak. Tay, dito ka lang muna at bantayan mo tong gamit natin ha. Maghahanap lang kami ng nanay mo ng bahay na pwede marentahan sa paligid. Huwag ka na alis dito ha. Opo, tay. Mag-ingat po kayo ha. O sige, huwag ka makulit anak ha. Dito ka lang. Matapos umalis ang aking mga magulang, naupo ako sa tapayan na may lamang mga gamit at nagtingin-tingin ako sa paligid. Hindi katulad ng baryo namin noon. Ang lugar na yon ay mas malaki at tahimik dahil na din siguro malayo yun sa bayan. Abala ako noon sa pagtingin-tingin sa paligid nang biglang sumulpot ang isang batang babae mula sa damuhan na naging dahilan ng aking pagkatumba dahil sa gulat. Doon ko nakilala ang unang naging kaibigan ko sa lugar na yon. Oy, bata! Anong ginagawa mo dito? Abay, sino ka ba? Nagulat naman ako sa'yo. Galit ka kaagad. Binibiro lang naman kita eh. Masyado ka namang seryoso. Sino ka ba? Bigla ka na lang sumusulpot eh. Para kang kabuti. Ay, oo nga pala. Ako si Hana. Nakatira ako doon. Medyo malayo pa dito pero basta, doon ako nakatira. Ikaw,
Bakit parang ngayon lang ata kita nakita dito? Ako nga pala si Troy. Kakalipat lang namin dito sa baryo nyo. Ah, kaya pala ang dami niyong gamit. Nasa na yung nanay at tatay mo? Naghahanap sila ng pwede naming matirahan. Ah, wala pa kayong bahay? Sakto pala Paniguradong matutulungan kayo ni inay. May bahay kasi na walang nakatira malapit sa bahay namin. Kung gusto mo, sasamahan kita. Kahit gusto ko, hindi pwede kasi ako umalis dito Bilin sa akin ni Itay na bantayan ko tong mga gamit namin habang iniintay ko sila pabalik. Baka daw kasi mawala Di hintayin na lang natin sila. Hindi naman ako hahanapin sa bahay, kaya sasamahan na lang muna kita dito. Hindi naman nagtagal. Dumating na din ang aking mga magulang. Agad kong nabakas sa mga mukha nila ang pagkabigo. Kaya naman agad akong tumakbo papunta sa kanilang direksyon upang salubungin sila. Alam kong may mali sa uri ng ngiti na ibinigay sa akin ni inay bago siya tuloy-tuloy na naglakad papunta sa aming mga gamit. Doon din niya napansin si Hana na mukhang naiinip na sa paghihintay. Tay, may nahanap po ba kayong bahay na pwede natin matirahan? Wala nga anak Mukhang mahirapan tayo makahanap kasi ang dami pala nakatira dito. Troy, anak. Sino ba tong batang kasama mo? Si Hana po ito, inay. Dito po siya nakatira. Mukhang may nahanap ka na kagad na kaibigan dito Magandang umaga po sa inyo. Abay, magandang umaga din naman sa'yo, iha. Nabanggit po kasi sa akin ni Troy, naghahanap daw po kayo ng bahay na pwede niyong matirahan. Abay, oo. May alam ka ba na pwedeng makatulong sa amin? Yung nanay ko po. Ang alam ko po kasi, wala na pong nakatira dun sa bahay na kalapit lang namin. Baka po pwede kayo dun. Talaga? Abay, magandang balita yan. Sana naman pwede kaming tumira dun. Saan banda ba dito yung bahay mo para makausap na namin kaagad yung may-ari? Doon pa po kami sa unahan, pero sasamahan ko po kayo para hindi po kayo maligaw. Ay, salamat naman. Napakabait mo namang bata. Nako, wala po yun. Kayo na lang po yung makipag-usap kay inay. Siya po kasi yung may alam tungkol sa bahay na yun O sige, iha. Walang problema. O sige po, tara na po. Ilang taon na din naman kasi simula nang lumipat kami ng tirahan. Kahit papano, tumagal din naman kami sa kabilang baryo. Nag-iisa lang akong anak, kaya naman pinipili talaga ng aking mga magulang na ibigay ang lahat ng gusto ko. Ngunit dahil nga sa madalas naming paglipat, wala akong matatawag na kaibigan. Likas din akong masunurin nung bata pa, kaya kailanman hindi ako nagtanim ng sama ng loob o sinisi ang aking mga magulang sa uri ng aming pamumuhay noon. Naiintindihan ko ang dahilan, kaya naman ni minsan, hindi ako nagtanong sa aking ama tungkol sa mga pangyayari. Bit-bit ang lahat ng gamit. Ilang minuto naming binagtas ang daan papunta sa bahay ni Hana. Nasa malayo pa man, tanaw kaagad namin ang ilan sa mga bahay na nakatira sa parte na yon. May ilan na napapatingin sa amin at ang iba naman abala sa pagwawalis ng kanilang mga bakuran. Hindi naman nagtagal, nakarating kami sa tapat ng isang bahay kung saan tuloy-tuloy na pumasok si Hana habang tinatawag ang pangalan ng kanyang ina na nasa loob. Pinapasok kami ng mga ito, ngunit nagpaiwan ako sa labas at hinayaan ang aking mga magulang na makipag-usap tungkol dun sa bahay na aming titirhan. Magiging kapitbahay ka na namin. Wala pa naman Hindi nga natin alam kung papayag yung nanay mo na dito kami tumira. Sus, may pakiramdam nga ako na dito na talaga kayo titira bakit pala ang dami niyong halaman at saka dahon na dala?
Mahilig ba kayong magtanim? Ha? Hindi no. Sa tatay ko yun. Ginagamit niya yun sa trabaho niya. Dahon? Bakit naman? Ano bang trabaho ng tatay mo? Isa siyang albularyo. Ah, ibig sabihin nanggagamot yung tatay mo gamit lang yung mga dahon? Oo, parang ganun na nga. Eh magaling ba yung tatay mo? May napapagaling naman siya kahit papano. Tsaka bakit mo pala natanong? Wala naman. Wala kasing ganun dito sa amin eh. Malayo pati yung ospital sa bayan, kaya naman pahirapan talaga pag nagkakaroon ng sakit dito. Hindi na ako magugulat kung mapadalas yung mga pagpunta ng mga tao sa inyo. Uso na din kasi yung mga sari-saring sakit ngayon eh. Magsasalita pa lang sana ako nang bigla kong makita ang aking mga magulang nung lumabas sila sa bahay nila Hana. May mga ngiti ito sa labi kaya naman agad na pumasok sa isip ko na pumayag yung may-ari na doon kami tumira. Bukod kasi sa wala pang trabaho ang aking ina na naglalabada minsan at naglalako ng pagkain, wala din kaming dalang pera nung pumunta kami dito. Kaya naman imposible na may maipambayad ang aking ama sa renta ng bahay. Dahil na din sa matindi kong kuryosidad, hindi ko napigilan na magtanong sa tatay ko kung paano nila napapayag ang nanay ni Hana. Doon niya sinabi sa akin ang tungkol sa kasunduan nila na saka na kami magbabayad ng bahay kapag nakabalik na sila nanay sa pagtatrabaho. Pinanood ko lang ang aking ama na tumalikod at magsimulang maghakot ng mga gamit namin. Naiwan tuloy ako kasama ang kaibigan kong si Hana na may malapat na ngiti sa kanyang labi. Ilang minuto pa akong nanatili doon at nakipaglaro ako bago ko narinig ang tawag ng aking ama mula sa loob ng bahay. Kaya naman agad akong tumakbo papunta doon. Tay, bakit ho? Troy, nakita mo ba yung langis na binabad ko? Yung nakalagay sa maliit na bote. Nawawala kasi. Hindi din mahanap ng nanay mo. Bakit niyo ho hinahanap? May pupunta kasi dito mamaya para magpagamot. Kailangan ko ihanda yung mga gagamitin para naman balik-balikan ako. Agad ho? Bakit ang bilis niyo naman ho magkaroon ng mga customer? Kadadating lang natin dito ah. Nalaman kasi nung nanay ni Hana na albularyo ko. Kaya papupuntahin niya daw dito mamaya yung mister niya para maipagamot. Magandang ang simula ito. Nararamdaman ko na marami tayong kikitain habang nandito tayo sa baryo nila. Malay mo, dito na talaga tayo permanenteng maninirahan kung papala rin. Sana nga ho, itay. O sige anak, hanapin mo na yung langis ko dyan sa tapayan. Sige ho, tay. Saglit lang ho ako. Ako na pong bahala maghanap nun. Habang naghahalungkat ng mga gamit namin, nakuha ang pansin namin ni Itay nang biglang may kumatok sa aming pintuan. Nang binuksan yon ng aking inay, bumungad sa amin ang isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Ang katawan nito ay napakataba at dahil na din siguro sa mahabang paglalakad, namumutla na ito sa sobrang panghihina. Kaya naman agad itong dinaluhan ng aking nanay upang paupuin. Napansin din yun ni tatay, kaya naman sumenyas muna ito sa akin na magpatuloy sa paghahanap bago lumapit doon sa matandang lalaki. Oh, napaaga naman ho ata yung pagpunta mo dito. Saglit lang po ah, ihanda ko lang po yung mga gamit. Hinahanap lang nung anak ko si Troy yung ilang gamot na gagamitin ko sa'yo. Sa ngayon dito ka na lang muna ah. Susuriin kita. Troy, yung mga langis ng Itay mo, nahanap mo na ba? Saglit lang ho, nay. Alam ko pong dito ko lang yun nilagay kahapon eh. Ayun. Nahanap ko na ho. Tulungan mo na nga yung tatay mo dun sa sala. Oh, itay. Ito ho, nahanap ko na ho. Mabuti naman. Akin na. Nga pala,
Ayusin mo yung gagamitin kong pampausok dun sa labas at lilipat kami dun mamaya. Inayos ko ang ilan sa mga gagamitin ni tatay bago pinanood ang pag-uusap nilang dalawang lalaki. Hindi naman nagtagal, tuluyang pinausukan ni tatay ang ama ni Hana. Napansin ko din ang mahinang pagbulong ng aking tatay sa mga dahon na hawak niya. Bago pahira ng langis ang ibang parte ng katawan ng matanda, gaya ng palagi niyang ginagawa dati. Karaniwan ko na kasing napapanood sa panggagamot si Itay sa bawat baryo na aming napupuntahan. Ngunit hanggang ngayon, hindi ko pa rin talaga maiwasan na patuloy na mamangha sa trabaho ng Tatay Victor ko. Bata pa lang, iba't ibang tao na ang aking nakikita na pumapasok sa bahay namin para humingi ng tulong tungkol sa sari-sari nilang karamdaman na hindi mahanapan ng lunas ng doktor. Gamit lang ang ilang dahon, ugat at bato. Nakakagawa ang aking ama ng langis na ginagamit niya sa kanyang mga pasyente. May mga pagkakataon din naman na may mga dumadayo sa amin para magpatanggal ng sapi at sumpa na karaniwang tinatanggihan ni tatay. Ayon kasi sa kanya, hindi pa daw kasi siya ganun ka-eksperto sa mga ganung uri ng kaso. Hindi ho ba sabi ninyo madali kayo mapagod sa tuwing naglalakad o nagtatrabaho kayo? Pero mahilig kayo matulog at kumain. Alam ko na ho ang sakit nyo. Tamad kayo. Victor naman. Hindi naman ho sa panghuhusga ha. Pero totoo ang sinasabi ko. Masyado na ho atang nawili yung katawan nyo sa pagiging taong bahay. Kaya naman bumibigat ang inyong pakiramdam. Pati na ho yung timbang. Grabe naman si tatay. Anak, huwag kang tumawa. Nakakahiya dun sa customer ng tatay mo. Pero nay, nakakatawa ho talaga kasi yung sinabi ni tatay. At saka mukhang totoo naman ho. Troy, lumigil ka na ha? Baka marinig ka nung tatay ni Hana. Alam mo naman na sila ang may-ari nitong bahay. Kalilipat lang natin. Baka mapalayas pa tayo ng wala sa oras kung ipagpapatuloy mo pa yung pagtawa mo sa kanya. Sorry ho, nay. Sir, mukhang wala naman ho kayong sakit. Kailangan nyo lang ho siguro ng kaunting trabaho at siguradong babalik agad kayo sa dati nyo sigla. Pero kung sa tingin nyo ho may problema talaga sa inyong katawan, pwede naman ho kayong bumalik sa akin at muli ko po kayong pausukan ng ganitong halamang gamot. Lumabas yung matanda at hindi pa man tuluyang na isasara yung pinto. Agad na pumalahaw si tatay dahil sa sobrang tuwa. Mayabang niyang iwinagayway sa ere ang hawak nitong 200 piso para ipakita sa aming dalawa ni inay. Mahina tuloy siya nitong siniko para sawayin. Hindi kasi kagaya ng ibang albularyo. Nagpapabayad ang aking ama sa serbisyong ibinibigay niya sa mga lumalapit. Minsan pa nga, hindi siya pumapayag sa tuwing may mag-aabot ng mababang halaga. Sabi ni Itay, wala na daw libre sa mundo ngayon. At ultimong oras niya, nararapat daw na babayaran. Ilang araw ang lumipas at dumami ng dumami ang taong pumupunta sa bahay namin. Kumalat na pala sa buong baryo ang balita na marunong manggamot ang ama ko. At gaya nga ng sinabi sa akin ni Hana, dumagsa nga ang bilang ng mga taong lumalapit para humingi ng tulong. Mas marami yon kesa dati at sa tansya ko, doble ang bilang nun sa mga taong nakatira sa dati naming baryo. Ang pera din na kinikita ng tatay ko sa araw-araw. Agad na naging pambayad sa renta ng bahay. Samantalang ang inay naman, nagsimulang maglako ng mga kakanin sa buong baryo. May isang pagkakataon pa nga na isinama niya ako, kaya naman agad kong nakabisado ang lahat ng sulok ng lugar ng aming baryo. Oh, ano Hana? Magaling na yung tatay mo? Oo naman. Ang galing nga ni Mang Victor kasi dahil sa kanya, masigla na ulit yung tatay ko. Mabuti na nga lang dumating kayo dito sa lugar namin eh. Ang dami nyo kayang natulungan.
Paano mo naman nasabi? Wala lang. Pakiramdam ko lang naman yun. Tsaka, totoo naman na. O bakit? Mali ba ako? Hindi naman. Troy, halika dito. Hana, saglit lang ha. Tinatawag kasi ako ni tatay ko. Babalik ako mamaya. Oo, sige. Pumasok ako sa loob ng aming bahay kung saan ko naabutan si nanay na nag-aayos ng mga kakanin na ibebenta niya mamaya. Hindi ko kaagad nahanap sa paligid si Itay. Ngunit ilang saglit lang din naman, natanong ko siya sa likuran ng aming bahay. May dala siyang basket na may lamang mga ugat at halaman na mukhang nakuha niya lang sa paligid. Doon ko lang tuluyang napagtanto. Natotoo nga ang hula ko tungkol doon sa bilang ng mga taong pumupunta para magpagamot. Bihira lang ho kasi talaga manguha ng halamang gamot si Itay. Minsan nga, inaabot pa nga kami ng 3 linggo bago kumuha ng mga panibagong ipapalit sa mga nakababad na langis. Pero simula nang lumipat kami dito, ang dating 3 linggo, napalitan ng isa. Mas mabilis na ho kasi maubos ang mga nakabote niyang gamot dahil sa dami ng customer. Tay, bakit ho? Nak, samahan mo nga ako dun sa kakahuyan. Wala dito yung ugat na halaman na hinahanap ko eh. Ikaw magdala nitong pala. Sige ho, tay. Tara na, para makabalik agad tayo. Teka po, tay. Oh, bakit? May gusto lang ho sana ako itanong sa inyo. Oh, ano naman yun? Totoo po bang nagpapagaling kayo ng mga taong pumupunta dito? Oo naman. Bakit mo naman natanong yan? Oo, mukha lang akong peke. Pero nakakapanggamot talaga ako. May duda ka ba sa kakayanan ng tatay mo dahil dun sa nangyari? Hindi naman sa ganon, tay. Ang akin lang ho ilang ulit na tayong lumipat-lipat dahil sa mga nangyari. Nasabi naman dun ho sa akin ni Hana na magaling na daw ho yung mga pumupunta dito. Alam mo, anak, nasa paniniwala naman yun eh. Kahit anong klaseng manggagamot ang nasa kanilang harapan, basta't naniniwala sila na gagaling sila sa tulong namin. Sa tulong ko. Kahit nakapikit, gagaling sila. Paano po kung hindi po sila gumaling? Di mas ayos. Hanggat may halamang gamot at may sakit yung mga tao, magkakapera tayo. Tay naman! Oh, bakit na naman? Ngayon ka lang ba nakarinig ng isang manggagamot na pinapanalangin yung mga customer niya na magkasakit? Pero tay, dapat ho pinapagaling niyo ho sila at hindi niyo pinag-iisipan na masama. Ayaw ko na pong umalis. Sana nga ho, dito na lang tayo permanenteng tumira. Ang hirap po kasi nung lagi na lang tayo lumilipat. Hindi na ho ako masanay sa iisang lugar, tay. Laging bago yung mga taong nakikilala ko, bago yung mga tanawin, at tsaka bago din sa pakiramdam. Hayaan mo. Gagawa ko ng paraan para manatili tayo dito. Magtiwala ka lang kay tatay ha. Opo, tay. O siya, tara na. Tignan mo oh. Natagalan pa tuloy tayo dito. Sabi ko sa'yo, bilisan natin eh. Halika na dun sa gubat. Umalis kami ni tatay at agad na nagtungo sa kakahuyan. Ilang residente din ang aming nakasalubong papunta doon na ilang ulit naman kaming binati. Ang lahat ng nadadaanan namin, nakangiti at mukhang nagagalak sila na makita kaming dalawa ni tatay. Sa tagal kasi ng mga taon na palipat-lipat kami, ngayon ko lang ulit naranasan na mabati ng magandang umaga mula sa mga taong aming nakikita sa paligid. Hindi naman kami nagtagal at agad ding nakabalik bago magpananghalian. Pinanood ko lang si tatay na muling manggamot ng mga taong naghahanap sa kanya pagkatapos nitong kumain. Dagsana din kasi kaagad ang mga tao na dumayo para lang magpagamot. Hindi na din niya ako tinawag para tumulong dahil kaya naman na daw niya di umano ang mga ito. O Victor, kumusta naman yung panggagamot mo? Maayos naman. Mas dumagsa pa nga yung tao ngayon kumpara kahapon eh.
Tanghali pa lang marami na kaagad naghihintay dyan sa labasan natin. Kaya kumain muna kami niyan si Troy bago ako marap. Ikaw, kamusta yung paglalako mo sa palengke? Medyo matumal nga ngayon yung mga bumibili ng kakanin ko. Kaya natagalan ako bago maubos. Umabot pa nga ako sa dulo nitong baryo. Mabuti na nga lang talaga may ilang nagtatrabaho doon. Kaya kahit papano, said pa rin tong binibenta ko. Mabuti naman kung ganun. Oo nga pala. Nadaanan ko yung may-ari nitong bahay kanina sa labas. Paalis pala yung nanay ni Hana. Papunta daw syudad kaya hindi muna daw siya makakapaningil ng isang buwan. Ang daming andalang bagahe eh. Paniguradong matatagalan yung makabalik dito. Kaya libre tayo sa renta ng ilang buwan. Nakita mo ba yung asawa nun? Kamusta na kaya yun? Hindi na bumalik dito sa atin eh. Hindi ko nga napansin eh. Troy, anak? Po? Bakit po, Nay? Tanungin mo nga minsan yung kaibigan mong si Hana kung kumusta na yung tatay niya. Hindi namin kasi nakikita ng tatay mo eh. Sige ho, Nay. Wala din ho kasi siyang nababanggit tungkol kay Manong nung naglalaro kami. Anak, sabihin mo bumalik ka mo siya sa akin kung masama pa yung pakiramdam niya. Opo, Tay. O siya, sige. Dalian nyo na dyan at nang maaga tayong makapagluto ng hapunan. Gusto ko na talagang makapagpahinga. Napagod ako kakalakad sa buong baryo eh. Ako muna magluluto. Troy, sara mo yung pintuan sa harapan tapos wala mo nang papasok ah. Bukas na ako manggagamot. Opo, Tay. Bago ko isara yung pintuan, mula sa malayo ay natanaw ko si Hana na naglalakad mag-isa papunta sa gubat. Kaya naman sinilip ko muna si Itay na abala sa pagbuhay ng kanilang kalan bago ako pasimpleng lumabas. Hindi pa man tuluyang nakakalapit. Nabakas ko sa mukha ni Hana ang matinding lungkot. Halata sa ikinikilos niya na gusto niyang sumama sa paalis niyang ina. Nang tuluyang mapansin ni Hana ang presensya ko, agad akong lumapit sa kanya at ngumiti. Ngunit binatuhan niya lang ako ng tingin bago pilit din ng ngumiti. May hawak siyang isang maliit na papel at mababanaag sa mga munting mata niya ang pag-iyak. Gustuhin ko man na alamin ang dahilan ng pagiging malungkot ng aking kaibigan. Agad akong nakaramdam ng hiya. Kaya nanahimik na lang ako at naupo sa kanyang tabi. Wala na, Troy. Umalis na si nanay. Narinig ko nga yung usapan nila nanay kanina. Hindi na daw niya kayang manirahan dito sa probinsya. Kaya naman umalis siya para lumipat sa Maynila kung saan wala si tatay. Bakit hindi ka sumama? Mukhang gusto mo naman ah. Hindi pa rin kasi magaling si tatay eh. Wala siyang kasama dito. Kaya nagpaiwan na lang ako dito para magbantay. Napansin ko kasi mukhang lumalala lalo yung sakit niya. Baka pag umalis din ako, may mangyaring masama sa kanya. Tapos wala man lang naiwan dito para tumawag ng tulong. Kaya pala sabi ni nanay kanina, baka matagalan daw bago bumalik yung nanay mo. Nga pala, sabi din pala ni tatay kung hindi pa daw magaling yung tatay mo pwede mo daw siya pabalikin sa amin para muling pausukan. Nako, hindi na. Ayaw na din naman kasi ni Itay eh. Mukhang tanggap na nga niya na hindi na talaga siya gagaling eh. Kaya siguro umalis na din si inay. Siguro alam din niyang wala ng pag-asa si tatay na gumaling. Sabi ni tatay, hanggat naniniwala daw sila sa panggagamot niya, gagaling daw kahit na sino. Kahit anong sakit yun. Bakit hindi mo pilitin yung tatay mo? Malay mo, gumaling na siya sa ikalawang pagkakataon. O sige, pipilitin ko siya. Kaya huwag ka na malungkot, Hana. Baka makita ka pa ng tatay mo lalo yung magkasakit. Sige ka, dadami ang pera namin yan. Ay naku, napakapalabiro mo talaga, Troy. Totoo kaya yung sinasabi ko. Napansin ko nga, ang dami pala may sakit talaga dito sa lugar ninyo, no? Araw-araw kasing may pumupunta sa bahay namin para magpagamot.
Sinabi ko na sa'yo ayaw mo pang maniwala. Malayo nga kasi talaga yung ospital dito sa amin. Kaya minsan, yung mga sakit nila, napapabayaan na lang hanggang sa lumala. Mas magastos kasi kung babiyahe pa sila sa bayan para pumunta sa pinakamalapit na ospital at magpagamot eh. Lahat ng tao dito? Talaga? Ha! Sila pala yung magiging dahilan ng biglang pagyaman namin yan. Grabe ka naman. Hindi naman siguro lahat. Yung ilan lang sa mga matatandang magsasaka. Ilang oras din kaming nag-usap sa harapan ng bahay bago ko naisipang umuwi ng tuluyang lumubog yung araw. Pagpasok ko sa loob ng tahanan namin, nakapagluto na si tatay at maayos na din yung lamesa. Kaya naman tinawag ko na si inay na natutulog pa rin para makapagsimula na kaming kumain ng hapunan. Dahil nga pagod ang nanay ko, ako na mismo ang nagpresenta na maghugas ng aming mga pinagkainan. Hating gabi na nang tuluyan kong matapos ang pagliligpit ng lahat. Nakahiga na din si tatay, kaya naman naiwan sa akin ang responsibilidad ng pagsasara ng lahat ng bintana at pinto. Higit-higit ang isang upuan. Pumatong pa ako doon para maabot yung bintana. Isasara ko na sana yon. Nang bigla akong mapatingin sa labas kung saan ko natanaw ang dalawang figura ng babae mula sa dilim. Pilit ko yung inaaninag hanggang sa makakita ako ng anino na nagmula sa likod ng kawayanan na malapit sa gubat. Dahil wala pang isang buwan nang lumipat kami dito, agad akong nakaramdam ng takot sa aking mga nakita at agad na binilisan ang pagsasara ng bintana. Nung pinto na ang aking ikakandado, hahawakan ko pa lang sana ang trangka nang bigla akong mapalayo sa harap ng pinto dahil sa mahihinang katok na aking narinig mula sa labas. Ang mahinang katok na sundan ng panibago hanggang sa unti-unti yung lumakas na para bang may nagpipilit na pumasok mula sa labas at itinutulak yon. Tay! Gising! May tao po sa labas! Nagpupumilit mong pumasok, Tay! Troy, ano ba? Natutulog ako, wag kang makulit. Pero Tay, may tao sa labas! Paano naman magkakaroon ng tao ng hating gabi? Baka namamaligmata ka lang. Matulog ka na kasi. Tay, may kumakatok po talaga eh. Buisit na yan. Tignan ko na nga. Inis na bumangon si Itay at agad na nagtungo sa harapan ng aming pinto. Nung una, wala kaming narinig kaya magagalit na sana ito sa akin. Nang pareho kaming mapapitlag dahil sa gulat ng bigla na namang may malakas na kumatok mula sa labas. Marahas ang paghampas nito sa pinto at tila babalak na yung sirain. Mas lalo tuloy akong nakaramdam ng kaba. Pero walang pag-aalinlangan na bigla yung binuksan ni tatay. Kaya mabilis akong napahawak sa likod niya sa takot. Pasimple ko ding sinilip kung sino yung kumakatok. At doon ko nga tuluyang nakita ang isang matandang babae na may bitbit na bata sa kanyang likod. Kakaiba ang itsura ng dalawa at tila ba nagmula pa sa ibang lugar. Ang mga dala din itong gamit sadyang napakalaki na para bang punong-puno yun ng laman. Sino kayo? Magandang gabi ho. Ano mo bang kailangan nyo? Alanganing oras na ho. Hindi niyo po ba alam na may nagpapahinga sa loob? Pasensya na ho talaga. Dito sa biglaan naming pagsugod. Kailangan ko lang ho talaga ng tulong ninyo. Malala na ho ang lagay ng anak ko. Kailangan na niyang magamot sa lalong madaling panahon. Bakit hindi nyo na lang ho ipagpabukas yung pagpunta nyo dito? Kahit manggagamot ho ako, kailangan ko din naman ho magpahinga. Tsaka oras pa para sa aking pamilya. Katulad na lang ho ngayon. Nagmamakaawa na ho ako sa inyo. Pakiusap, gamutin niyo ang anak ko. Pasensya na ho talaga kayo. Masyado hong alanganin ng gabi para tumanggap ako ng mga customer. Kung gusto niyo po,
bumalik na lang po kayo bukas at siguradong magagamot ko yung anak ninyo. Sa ngayon ho kailangan ko ho talaga magpahinga. Pakiusap naman. Tanggapin niyo na ang anak ko. Hindi nga ho pwede. Sa itsura pa lang ng anak nyo siguradong hindi na ho siya gagaling. Kung magpipilit naman ho kayo, mas mabuti nang dalhin nyo na yan sa ospital kung saan siya sigurado magagamot. Wala ho kong magagawa sa anak ninyo. Pakiusap naman ho. Maawa na kayo sa amin. Manang, kung magpupumilit ho talaga kayo, bumalik na lang kayo kinabukasan. Kahit agahan nyo pa ho. Wag lang ho talaga yung ganitong oras at pare-pareho ho tayong pagod maghapon. Gusto ko lang ho magpahinga. Gamutin mo na siya. Pakiusap naman. Magbabayad ako kahit magkano. Ibibigay ko ang lahat basta gamutin ninyo lamang siya ngayon. Ano hong sabi nyo? Ibibigay ko lahat ng pag-aari ko. Magamot mo lamang siya. Lahat? Oo, lahat-lahat. Madali naman ho pala kayong kausap O sige ho, pasok ho kayo sa bahay namin. Bago ko pa man tuluyang maintindihan ang mga nangyayari, napansin ko na lang na nilawakan na ni tatay ang bukas ng pinto at agad na pinapasok yung mag-ina. Pinanood ko kung paano dali-daling ibinaba nito ang kanyang anak sa papag. Bago agad na pinanood ang bawat galaw ng aking ama, na tila ba naghihintay ito ng sunod niyang gagawin. Hindi ko naiwasan na titigan ng matanda nang isa-isa nitong ibinaba ang mga bitbit niyang gamit. Napansin ko din ang ilan sa laman ng bag, na tila ba lumang libro at ilang mga nakakatakot na laman ng bote. Ang anak nito ay may mahabang buhok at namumutlang katawan na katulad ng kulay ng kanyang ina. Pareho silang nakasuot ng kakaibang mga damit na para bang sumabit sa mga kawayan dahil nga sa punit na parte nito. Bigla tuloy pumasok sa isip ko ang aking nakita kanina sa may kawayan habang nagsasarado ako ng mga bintana. Manang, ano ho ba nangyari sa anak ninyo? Matagal na ho siyang may sakit pero hindi ko ho alam kung ano. Basta na lang ho siyang nanghina at tumigil sa pagkain. Nagawa niyo ho bang magpasuri sa aktual na doktor? Mukhang seryoso pa naman ho tong sakit na anak ninyo. Hindi ho. Dito na ho kasi kami napadpad pagkatapos naming umalis sa probinsya namin. Hanggang sa bigla na nga lang ho siyang nanghina. Kapitan niyo ho yung anak ninyo. Bakit naman ho? May problema ba sa kanya? Baka lang pa rin. Ang payat ho ng anak ninyo. Parang hindi niyo pinapakain ng mahigit na 1 linggo. Sobrang payat. Grabe. Oo siya. Saglit lang ho Kukuha lang po ako ng batya at kandila. Susuubang ko po muna yung anak ninyo at malaman natin kung anong problema. Baka napaglaruan lang yan ng engkanto o nuno. Sige ho. Troy, halika muna. Tulungan mo ako mag-intindi dun sa kusina. Maraming kailangan kunin. Huwag ka lang maingat, baka magising yung nanay mo Opo tay. Ano ho bang kukunin ko? Pakitignan nga yung kandila at posporo dun sa sulong ng mesa. Doon ko yata yung tinabi nung isang araw Hindi ko lang maalala pero alam ko nandun yun talaga Habang sinisimulan ng aking ama ang pagpapausok dun sa anak ng matandang babae, nakuha ang pansin ko ng kakaibang nangyari sa kanya. Ang kamay ay nanginginig, bumubula ang bibig nito, malaube ang kulay ng labi at butil-butil ang pawis na lumalabas sa kanyang katawan. Hindi ko tuloy lubos na maisip kung ano ang sakit nito. Sa tagal ng panahon kasi na nanonood ako sa panggagamot ni Itay, ngayon lang ako nakasaksi ng ganitong kaso. Hindi ko alam kung nalason ba ito o katulad ng ibang mga lumalapit na paglaruan ng mga mambabarang. Ba yan ang nangyayari sa anak ko? Bakit bumubula ang bibig niya? Kumalma lang ho kayo. Gumagawa naman ho ako ng paraan. Hanggang ngayon ho kasi hindi ko pa rin alam talaga kung ano sakit ng anak ninyo.
Wala akong lumalabas sa pagtataos na ginagawa ko. At kahit anong hilot na gawin ko hindi ho talaga tumitigil sa panginginig niyo anak ninyo. Gawin ho ninyo ang lahat. Parang awa na ho ninyo. Wag ho kayo mag-alala, misis. Gagawa ho ako ng paraan para gumaling yung anak ninyo. Bigla akong napatitig sa aking ama matapos nitong sabihin yon. Kahit kasi ako, nagdadalawang isip na din kung gagaling ba talaga yung anak ng babae. Bakas na kasi sa mukha ni Itay ang pag-aalinlangan nang binitiwan niya ang pangakong yon dun sa nanay ng bata. Ngunit hindi ko alam kung ano ang dahilan ni tatay at hindi niya magawang tumanggi. Halata naman kasi na hindi niya ito kayang pagalingin. Dahil sa alinlangan na ang oras, nakaramdam na ako ng antok. Tumabi ako kay nanay. Ngunit bago pa man tuluyang makatulog, nasaksihan ko pa ang panghihilot ni Itay sa sentido ng babae. Kinaumagahan naman, nagising ako dahil sa boses ng dalawang tao na nag-uusap mula sa labas. Nang silipin ko yon, napansin ko yung matandang babae na sumugod sa kanila kagabi na kausap ni tatay. Napansin ko na ilang ulit na itinuro nito yung mga gamit na daladala nilang mag-ina bago yun isa-isang kinuha para ilayo sa kamay ng aking ama. Napansin ko rin na walang ipinagbago yung kalagayan ng anak ng matandang babae. Mukha pa rin kasi itong hinang-hina. Akin na lahat yan! Lahat? Pero mawawalan kami ng kahit isang gamit kung kukunin mo lahat ng mga laman ng bagahe namin. Walang pero. Sinabi mo, di ba? Na ibibigay mo ang lahat ng ari-arian mo pag nagawa kong pagalingin ng anak mo. Huwag mo sabing niloloko mo ako nung sinasabi mo yon. Hindi. Hindi kita niloloko. Kung ganon, ibigay mo sa akin ang lahat ng gamit mo. Kung may dala ka sanang pera, di sana hindi yung laman ng bayong mo yung magiging pambayad. Teka lang naman. Pero... Ano na? Sigurado ka ba na magaling na ang anak ko? Mukha kasing medyo nanghihina pa siya. Magaling na ang anak mo. Kailangan niya lang magpahinga. Tsaka pwede ba? Pagod na ako. Umuwi na kayo mag-ina. Umiinit ang ulo ko sa inyo. Pero namumutla pa siya. Bayaran mo na, sabi ko nga, di ba? Nagpuyat ako para pagilingin yung anak mo. Kaya sana naman sulit yung ibabayad mo sa akin. Oo, sige. Eto na ho. Dahil walang magawa, pinanood ko lang kung paano tuluyang ibinigay ng matandang babae ang lahat ng dala niyang bagahe at bagsak ang balikat na lumabas ng bahay. Doon lang ako tuluyang lumapit sa aking ama, na ngayon ay tuwang-tuwa na naman habang binubuklat yung mga gamit na ibinayad ng babae. Gustuhin ko mang itanong kay tatay ang tungkol sa nakita ko kanina. Ngunit sapat na ang lahat ng aking narinig para malaman ang dahilan kung bakit napilitan yung babae na iwanan ang lahat ng kanyang mga gamit kay Itay. Ilang mga libro, bato, damit at manika ang laman ng mga gamit ng matandang babae. Nakita ko rin ang ilang bote na isa-isang itinapon ni tatay sa may lababo bago palitan yung laman ng pinakuluan niyang halamang gamot. Mukhang nasiyahan naman siya sa lahat ng mga gamit na kanyang nakulimbat. Kaya naman tumayo na si Itay para magluto ng aming umagahan. Naiwan ako sa aming sala kung saan isa-isa kong niligpit ang lahat ng mga ginamit ni Itay kagabi sa panggagamot. Oh, kanino yung mga bagaheng yan, Troy? Bakit nandito yan? Ito po yung binayad kay tatay nung nagpagamot sa kanya . Yung matandang babae? Opo. Gumaling ba yung bata? Bakit parang hindi naman nung nakita ko kanina? Hindi ko nga po alam na . Pero sabi po ni tatay sa babae kanina, magaling na po yun. Bakit para namang hindi? Nasaan na ba yung tatay mo? Nasa kusina ho, nagluluto po na almusal natin. O sige, bilisan mo na ang pagliligpit dyan at may ilang nakahanay na pala dun sa labas. Ang dami na namang customer ng tatay mo .
Nakakahiya naman kung papasok sila dito na magulo ang paligid. Opo, inay. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang takbo ng lahat. May ilang bumabalik sa bahay namin para ireklamo na hindi sila gumagaling. Pero palagi yung nalulusutan ng aking ama. At nagdadahilan lang ito na baka hindi di umano nila sinusunod ang lahat ng bili nito. Naniwala naman ang mga tao sa sinabi ni tatay. Ngunit laking gulat namin nang biglang sumugod ang mag-ina na minsan nang tinanggap ni Itay upang gamutin. Bitbit muli nito ang kanyang anak sa likod at kapansin-pansin ang matinding pamamayat nito sa kabila ng ilang araw lang na lumipas. Galit na galit ang matandang babae. Pinagbabato niya ang harapan ng bahay namin. Muntikan pa nga akong matamaan. Mabuti na lang at agad na naisarado ni Itay ang pinto at bintana ng aming bahay. Narinig ko din mula sa labas ang malalakas nitong mga katok katulad nung unang gabi na pumunta ito upang humingi ng tulong. Lumabas kayo dyan! Mga manluloko kayo! Mga huwad! Mga mapanlin lang sa kapwa! Hindi na kayo naawa sa amin. Lumalapit kami para humingi ng tulong at hindi para mahututan ninyo ng pera at ari-arian. Mga peke! Ano na naman to, Victor? Bakit meron na namang ganito? Akala ko ba hindi ka natatanggap pag hindi mo kayang gamutin? Ilabas ninyo ang manlulokong albularyo na yan. Nararapat na masunog ang kaluluwa niya sa impyerno. Ang mga katulad niya na ganid at hayok sa pera, nararapat na parusahan at mawala. Mga hayop! Tay, ano na naman itong ginawa mo? Nangako ka na gagaling ang anak ko. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pero anong nangyari? Hanggang ngayon malala pa rin ang kalagayan niya. Isusumpa kita. Hindi ako papayag na hindi ka magbabayad. Magbabayad ka sa panlolokong ginawa niyo sa akin at sa anak ko. Mga peke kayo! Ito na nga bang sinasabi ko sa iyo, Victor? Itataboy na naman tayo ng mga tao dahil sa ginagawa mo. Hindi ko na talaga alam ang dapat kong gawin sa iyo. Tay, aalis na naman po ba tayo? Pumasok ka sa kwarto, Troy. Doon ka muna saglit at kakausapin ko lang tong tatay mo. Sige o, Nay. Umiyak akong pumasok sa kwarto kung saan ko narinig ang mahinang pagtatalo ng aking mga magulang. Kagaya nung una, may nagalit na naman sa tatay ko dahil sa panloloko nito. Dahil lang sa mga walang kwentang gamit nung matandang babae. Nasilaw si tatay at umiral na naman ang pagiging buwaya niya na naging dahilan kung bakit sila muling sinugod na naman ng mga taong bayan. Makalipas ang ilang araw, naging limitado na ang paglabas-labas ng aming pamilya. Kumalat na parang apoy ang balita sa buong baryo tungkol sa panloloko ng aking ama sa dalawang mag-ina. Ang dating magigiliw na mga residente ng aming baryo naging mailap na. Kinasusuklaman na kami ng mga ito. At walang araw na nakakaligtaan ng mga dumadaan na batuhan ng bahay namin ng ilang bote at bato na kanilang napupulot sa paligid. May mga pagkakataon din na sinusugod kami ng ilang matatanda na hindi din gumaling sa kamay ng tatay ko. Nasira na nga ang pinto ng bahay namin. At muntik na ding madamay ang inosente kong ina nang sinubukan niyang maglako ng merienda sa labas. Nay, wala na ho tayong bigas at uling. Nagugutom na ho ako. Pasensya ka na, anak. Hindi pa kasi tayo pwedeng lumabas sa ngayon eh. Baka bigla na lang tayong kuyugin ng mga tao pag nakita nila tayo na gumagala sa labas. Pero wala naman po tayong ginagawang masama. Kahit na, mas mabuti na yung nag-iingat tayo. Hindi na ho tayo pwedeng lumabas. Hindi naman sa ganun, anak. Ayaw ko lang na pati ikaw madamay sa galit ng mga tao. Makakalabas pa naman tayo. Wag lang muna ngayon, ha?
Malay mo, bukas, lumipas na yung galit ng mga taga-baryo sa atin. Di makakalabas na ulit kahit kailan mo gusto. Ilang araw na ho kasi tayong nagkukulong dito sa bahay. Bakit? Gusto mo na ba ulit makita yung kaibigan mong si Hana? Parang ganun na nga po. Huwag ka nang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Hayaan mo, sasabihin ko din sa tatay mo na nagugutom ka na. Sigurado gagawa yun ng paraan para makabili ng bigas natin. Dumaan ang gabi at tahimik akong naghihintay na matapos sa pagluluto si nanay ng aming pagkain. Nang mapansin ko na abala si tatay sa loob ng aming kwarto. Dahil sa kuryosidad, tahimik ko siyang pinuntahan at sinilip para alamin kung ano ang kanyang ginagawa. Doon ko nakita ang aking ama na nagsisilid ng mga damit niya sa loob ng kahon. Itay? Tay, saan ho kayo pupunta? Bakit po ang dami yung dalang damit? Kailangan umalis muna ng tatay, anak. Lalayo muna ako para hindi na kayo madamay ng nanay mo. Hanggat nandito ako, paniguradong guguluhin kayo ng lahat ng mga taga-baryo. Babalik din ako pag naayos na ang lahat. Pero tay, paano ho kami ni nanay? May iwan po kami dito. Napag-usapan na namin ito ng nanay mo at pumayag naman siya. Kaya ninyo naman nang wala ako eh. Huwag kang matakot at hindi ka pababayaan ng nanay mo. Tay, huwag kang umalis. Babalik ako, anak. Babalik ako. Dahil sa nangyari, tumakas ako sa aking ina at lumabas ng bahay sa kabila ng paulit-ulit niyang paalala na manatili sa loob. Nasa may bakod pa lang ako ng aming tirahan. Agad na bumungad sa akin ang kaibigan kong si Hana na seryosong nakatingin sa akin. Kaya naman agad ko siyang nilapitan at sumingit papunta sa likod ng isang malaking puno para magtago. Totoo bang nanloloko ang tatay Victor mo, Troy? Kaya ba hindi gumaling yung tatay ko nung lumapit siya sa inyo? Pati ba naman ikaw, Hana? Peke ba talaga yung tatay mo? Oo, hindi totoong albularyo yung tatay ko. Pero marunong naman siya gumamit ng mga halamang gamot. Kaya niya nagagawang mapagaling yung iba na may karamdaman. Totoo pala yung sabi nung iba kung ganun. Manloloko nga talaga yung tatay mong albularyo. Pinilit naman niyang tumulong eh. Kahit na, manloloko pa rin siya. Huwag mo lang akong kausapin. Uy, Troy, huwag ka namang umalis. Lumipas ang ilang taon at bumalik na sa dati ang buhay namin ni Inay. Tuluyang nabaon na din sa limot ang ginagawang panloloko ng tatay ko sa buong baryo. Pero hindi pa rin siya bumabalik mula sa pagtatago. Naisip ko nga na baka iniwan na niya talaga kami ng nanay ko. Kaya naman simula nung nangyari yon, hindi ko na kailanman itinanong kay Inay ang tungkol sa partikular na usapan na yon. Sa kabila din ng paglimot ng mga taga-baryo tungkol sa isyu ng pamilya namin, hindi na bumalik sa dati ang giliw nito sa amin. Natigil din ang pagiging agresibo ng mga tao sa tuwing nakikita nila kami. Lalo na nang nalaman ng mga ito na umalis ang tatay ko para magtago sa matinding kahihiyan. Nay, nabalitaan niyo ho ba yung tungkol sa kumakalat na chismis sa may talipapa? Alin dun? Anong chismis yan? Yung tungkol ho sa nawawalan tao dito sa baryo natin. 3 taon na naman daw ho yung panibagong nakuha dun sa dulo, sabi nung tindera. Na naman? Dumadami na talaga ang bilang ng mga nawawala dito sa atin ah. Nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Kaya ikaw huwag kang punta ng punta sa kung saan-saan. Baka ikaw na ang sunod na makuha, sige ka. Nag-iingat naman po ako na eh. Pero sa tingin niyo, totoo po kaya yung mga sinasabi nila? Hindi natin alam. Pero mas maganda kung iiwasan na natin na mapadagdag pa dun sa mga taong nawawala. Napapaisip po ako, Nay. Nang ano naman yon? Na kung sino yung kumukuha sa mga nawawalang tao dito sa baryo natin. Kung bakit siya kumukuha ng tao.
At kung ano yung ginagawa niya sa mga biktima. Bata ka pa para isipin yung mga ganyang bagay. Hayaan mo na yung tungkol dyan. Baka mas lalo ka lang mapahamak pag nalaman mo yung mga sagot sa tanong mo. Pero Nay, alam ko kahit kayo napapaisip din. Ilang taon na din kaya nagsimula yung pagkawala ng mga tao dito sa baryo natin. Mabuti nga, hindi tayo napagbibintangan tungkol sa issue na yun. Ilang buwan lang kasi yung pagitan nung pag-alis ni tatay sa pagsimula ng pagkawala ng mga tao eh. Hinaan mo nga yung boses mo, Troy. Baka mamaya niyan may makarinig sa'yo. Talagang iisipin nila na tayo na naman ang may pakana ng chismis. Sorry ho, Nay. O siya, tara na. Malapit nang lumubog ang araw. Kailangan pa nating magluto ng makakain sa bahay. Umuwi kaming mag-ina at agad na naghanda ng aming makakain. Isa na kasing tindera ng ulam at merienda ang nanay ko sa isang maliit na tindahan, malapit sa bagsakan ng mga gulay sa aming baryo. Tumutulong ako sa kanya sa tuwing umuwi ako mula sa eskwela. Inaabot kasi kami minsan ng hapon sa paghihintay na tuluyang maubos ang lahat ng aming paninda bago umuwi. Nasanay na din kasi kami ni inay na umuuwi ng alanganin ng oras. Kaya naman hindi na bago sa amin nang minsan kaming inabot ng dilim sa daan. Magandang gabi ho, Tia Laura. Magandang gabi din sa'yo, Iha. Naghintay ka ba ng matagal? Pasensya na at natagalan itong anak ko. Naku, ayos lang po yun. Kadadating ko lang din naman po mula sa bukid eh. Dinalhan ko pa po kasi ng ilaw si tatay. Mabuti naman kung ganon. O siya, maiwan ko na muna kayo dyan, ha? Sige ho, Tia. Salamat po. Ano? May nakalap ka bang bago? Oo. Alam mo ba na isa sa mga nawawalang tao dito sa atin? Yung dating nakatira malapit dun sa kawayanan. Yung naikwento ko sa'yo dati. Yung matandang lalaki na walang kasama sa buhay. Oo. Naalala ko na. Ang sabi kasi sa akin ni Itay, mukhang aswang daw ang kumukuha dun sa mga nawawalang residente eh. Ha? Aswang? Paano mo naman nasabi? Wala daw kasing naiwang kahit isang bakas, maliban sa dugo dun sa bahay ng matanda. Tiningnan na din kasi yun ng mga barangay tanod eh. Dugo? Ano sa tingin mo yung nangyari doon sa matanda at nagkaroon naman ng dugo doon sa bahay? Hindi ko din alam. Nung tinanong ko naman si tatay, ayaw naman niyang sabihin. Hindi na namin natapos ang pag-uusap dahil bigla akong tinawag ni inay. Wala tuloy akong nagawa kundi ang magpaalam sa kaibigan kong si Hana. At dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Naubutan ko siya doon na naghahain na ng aming hapunan. Kaya naman agad ko itong dinaluhan para tumulong. Kinabukasan, pumasok lang ako sa eskwela at pagdating ng hapon, dumiretso na din agad sa pwesto ni inay. Malayo kasi ang eskwelahan mula sa amin. Kaya naman dapit hapon na nang makarating ako sa tindahan ni nanay. Kung saan ko siya naabutan na aligaga sa pagbebenta ng ulam sa mga trabahador. Agad ko siyang tinulungan. Hanggang sa maubos ang mga manggagawa at maiwan kaming mag-ina. Nagintay pa kami ng ilang oras sa ibang manggagawa. Pero madilim na ang paligid. Wala pa ring dumadating. Nay, hindi pa ba tayo uuwi? Gabi na ho. Mukhang wala din naman dadating eh. Mabuti pa nga anak, magligpit na tayo. Masyado na tayong ginabi dito sa paghihintay eh. Ako na bahala doon sa bilao. O siya sige, bilisan mo na ha. Malayo pa ang lalakarin natin. Paniguradong aabutin talaga tayo ng dilim sa daan. Wala pa naman akong dinalang flashlight. Binabagtas na namin ni nanay ang masukal na daan pa uwi. Nang bigla kaming mapatigil dahil sa mga kaluskos ng halaman na nagmumula sa aming likod. Hindi ko alam kung ano ang laman ng isip ng aking ina nung mga oras na yon. Ngunit napansin ko ang hindi mapakalinyang mga mata na umiikot sa madilim na paligid ng daan. Malayo kami sa mga bahay-bahay. Pero katakataka na nakarinig kami ng atungal ng baboy
mula sa mataas na talahiban sa aming gilid. Naramdaman ko na lang ang mahigpit na hawak ng nanay ko sa aking braso bago niya ako biglang hinigit upang mas mabilisan ang aming lakad. Dahil wala kaming kahit anong ilaw na dala ni nanay, naging mahirap para sa amin ang hanapin ang tamang daan papunta sa bahay. Dumagdag pa dito ang kakaibang pakiramdam na tila ba may sumusunod sa amin. Ang tunog ng baboy, palakas ng palakas, at ang mga talahib ay gumalaw ng sabay-sabay. Hanggang sa bigla na lang nanigas ang katawan ni inay na naging dahilan ng aming pagkatigil. Nagtataka ako ng mga oras na yon, kaya naman tiningnan ko ang direksyon na sinisilip ni inay. At laking gulat ko nang makakita ako doon ng 2 pares ng mga mata sa dilim. Troy, takbo na! Tumakbo ako ng mabilis hanggang sa hindi ko na matanaw ang aking ina sa paligid. Titigil na sana ako nang muli kong marinig ang tunog ng baboy mula sa hindi matukoy na direksyon. Kaya naman nagpatuloy pa rin ako sa pagtakbo. Mas lumakas din ang kaluskos ng mga talahib sa paligid na sumasabay sa bilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko man aminin, ngunit gusto ko nang maiyak dahil sa hindi maipaliwanag na nangyayari sa paligid. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta at kung paano ko mahahanap si inay. Ngunit natatakot siya sa pwedeng mangyari, kaya sumunod ako sa utos niya at patuloy pa rin ako maripas ng takbo papalayo. Nay! Nay, nasan po kayo? Marahas akong napalingon sa iba't ibang direksyon nang makarinig na naman ako ng mahihinang yabag. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa aking paligid, pero nakaramdam ako ng matinding takot na naging dahilan ng panlalamig ng aking buong katawan. Ilang ulit pa akong lumingon, pero hindi ko talaga matagpuan sa paligid ang aking ina. Hahakbang pa lang sana ako pabalik para alamin kung nandoon pa rin ba ang aking nanay. Pero laking gulat ko nang aking maaninag mula sa unahan ang isang figura ng tao na nakayuko at lumalakad papalapit sa aking direksyon gamit ang pareho nitong paa at kamay. Dahil sa aking nasaksihan, agad na pumasok sa isip ko ang naging usapan nila ni Hana, kaya biglang nanginig ang parehas kong tuhod sa sindak. Ah! Nay! Meron aswang! Tulungan niyo ako! Takot na muling kumaripas ako ng takbo. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakahakbang. Agad akong bumagsak sa lupa dahil may biglang humigit sa aking mga paa papunta sa ilalim ng talahiban. Mahigpit ang kapit nito sa paa ko, kaya naman hindi ko na nagawang makatakas pa at tuluyan niya akong nailayo sa dati kong kinatatayuan. Bitawan mo ako! Saklolo! Habang sumisigaw, narinig ko mula sa malayo ang mahinang tawag ng aking nanay. Doon ko tuluyang napagtanto na talagang malayo na ang aking kinaroroonan kumpara dito. Kaya naman unti-unting nawala ang pag-asa na maliligtas ako ng aking inay sa aswang na humihigit sa akin ngayon. Troy! Anak! Nasaan ka? Sabihin mo kay nanay, anak! Nasaan Nay! ka? Nay, tulungan niyo ako! Nasaan ka, Meron Troy? aswang! Tulong! Troy! Dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan, naaninag ko ang itsura nito na dumagdag sa takot na aking nararamdaman nung oras na yon. Mahaba ang buhok nito at puno ng bukol ang muka at maiitim na ngipin na tila ba hinasa sa talim. Ang katawan nito ay napupuno ng balahibo at tumutulo ang kanyang laway na parang mabangis na hayop na handa akong lapain. Sa kabila ng kahindik-hindik nitong itsura, agad kong namukaan ang tao sa likod nito. Ang babaeng minsan na naming pinatuloy sa aming tahanan at ang unang naging dahilan kung bakit umalis ang aking ama. Isa pala siyang aswang. Nasaan ka na, Troy? Anak, Troy, sumagot ka! Tuluyang nanigas ang buong katawan ko dahil sa matinding takot. Tila ba napagod din ang aking dila na sumigaw para humingi ng tulong kay inay.
na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako natatagpuan. Nalalabo na ang mga mata ko nung pagkakataong yon dahil na rin sa luha. Ngunit malinaw na nasilayan ko ang matinding galit na mababanaag sa mata ng aswang. Doon ko tuluyang napagtanto ang punot dulo ng lahat. Pumasok sa isip ko na naghihiganti ito dahil sa nangyari sa kanyang anak ilang taon na ang nakalipas. Tila ba isang palaisipan, isa-isang nagtugma ang lahat ng aking mga nakita noon. Mula sa misteryoso nitong pagsulpot sa kawayanan, ang kakaiba nitong pagtingin sa tatay ko, hanggang sa mga kakatuwang gamit na ibinayad nito sa aking ama noon. Isa lang ang itinuturo, aswang talaga ito. Hayop ka! Ilabas mo ang anak ko! Kung ano ka man, ilabas mo si Troy! Bumilis nang bumilis ang tibok ng aking puso nang makita ko na unti-unting inilalagay ng aswang ang kamay nito sa aking leeg, na pumipigil sa akin na makahinga. Pilit man akong kumakawala sa hawak nito, mas lalo akong hindi nakalaban nang makita ko siya na balak na niya akong kagatin. Nang mga oras na yon, tuluyan na talaga akong nawalan ng pag-asa at nanghihina na binitawan na lang ang mabalahibong braso ng aswang at hinayaan itong unti-unting lumapit sa akin. Mawawala na sana ako ng malay at agad ko nang nahigit ang aking hininga nang bigla kong maaninag ang taong ilang taon ko nang hindi nakita, si Itay. Pinanood ko nang ihampas niya sa aswang ang hawak nitong buntot pagi, sabay saboy ng asin sa katawan nito, na naging dahilan ng mabilis na pagtakbo ng aswang papalayo sa amin. Tay? Ayos ka lang ba, anak? May ginawa ba siya sa'yo? Tay! Bakit ngayon lang po kayo? Shh! Nandito na ang tatay. Pasensya na, natagalan ako. Nasaan yung nanay mo? Si nanay, nahiwalay po sa akin. Kanina nung hinahabol kami ng aswang, hindi ko na nga ho alam kung nasan siya ngayon eh. Halika, hahanapin natin siya. Napatitig ako sa aking ama matapos niya akong buhatin mula sa lupa. Ang dating payat at mahinang katawan ng tatay ko, naging maskulado. Nagbago din ang pananamit niya sa pagdaan ng mga taon. Malayong malayo ang lalaking nagligtas sa akin mula sa kamay ng aswang sa lalaking tinatawag kong tatay noon. Sa paghahanap ng aking inay, natagpuan namin siya sa sulok ng damuhan na puro dugo ang katawan at naghihingalo. Agad tuloy namin siyang nilapitan at binuhat para alamin kung ano ang nangyari sa kanya. Laura! Asawa ko! Inay! Victor, nagbalik ka? Anong nangyari? Nasaan yung aswang? Ito na siguro ang karma nating mag-asawa. Sinisigil na tayo ng babaeng niloko mo, Victor. Gusto niya kaming patayin para ipaghiganti ang anak niya. Inay! Huwag ka pong pipikit! Huwag mo po kami iwan, Inay! Nasaan siya? Victor... Bago pa man masagot ni nanay ang tanong ni Itay, agad kaming napalingon nang bigla kaming makarinig ng mahinang atungal ng hayop na tila ba isang halimaw. Doon bumungad sa amin ang malababoy na itsura ng aswang. Nakatayo ito at tila ba nanunood sa nangyayari sa aming pamilya. Dahan-dahang binitawan ni Itay si Inay bago niya galit na sinugod ang aswang at ilang ulit na binalak na hampasin ito ng hawak niya na buntot pagi. Dahil na din sa matinding dilim ng paligid, nakailag ito sa atake ni tatay. Tumagal ang pagbubuno ng dalawa ng mahigit 1 oras hanggang sa dumating na nga ang pagkakataon na hinihintay ko sa buong oras na aking panunood. Isang hampas na lang ni tatay doon sa aswang, tuluyan na itong babagsak. Ngunit imbis na patayin ito, nanlaki ang aking mga mata nang makita ko siya na dahan-dahang lumuluhod sa harapan ng aswang.
Tay, ano pong ginagawa nyo? Matatalo nyo na siya! Patawad. Patawarin mo ako sa nagawa kong panloloko sa iyo at sa anak mo. Gusto ko naman talagang tumulong. Ngunit noong mga oras na yon, hindi pa sapat yung kaalaman ko sa panggagamot. Pero ngayon kaya ko na siya pagalingin. Ilang taon ako nag-aral at nag-ensayo para bumalik dito at itama ang lahat na nagawa kong pagkakamali. Kaya sana pagbigyan mo ako ng pagkakataon na muli kita matulungan. Ibalik mo sa akin yung anak mo. Pag-agalingin ko siya. Patawarin mo lang ako at ang pamilya ko. Parang awa mo na. Tay, ano pong ginagawa nyo? Napatigil ako sa sumunod na nangyari. Napaupo din ang aswang sa lupa at unti-unti itong bumalik sa dati nitong anyo bilang isang matandang babae. Ilang minutong naghari ang nakakabinging katahimikan sa pagitan ng aswang at ng tatay ko. Hanggang sa bigla na lang tumayo yung matandang babae at naglakad papalayo sa kanilang pwesto. Doon lang din tuluyang tumayo si tatay at binuhat ang aking ina. Umuwi na tayo. Kailangan na ng nanay mo magamot sa lalong madaling panahon. Sige ho, tay. Tara na ho. Tuluyan na kaming nakarating sa harapan ng aming tahanan, kung saan agad na ginamot ni Itay ang lahat ng sugat na natamo nila. Bago nito dahan-dahang ibinaba sa kama si nanay na nawala ng malay. Hindi naman nagtagal. Nakarinig ako ng mahihinang katok mula sa labas. Kaya naman agad akong lumapit sa pinto at binuksan yon. Doon tumambad sa amin ang matandang babae. Katulad nung senaryo, ilang taon na ang nakalipas. Bitbit niya ang anak nito na naghihingalo. At tila ba hirap na hirap sa kanyang kalagayan. Kapansin-pansin na mas lalong namayat ang katawan ng batang babae. At nalagas din ang dating mahaba nitong buhok. Sa paglipas pala ng ilang taon, nanatiling may sakit ang anak niya. At hindi nagtagal, mas lalong lumala dahil hindi nahanapan ng lunas. Pasok ho kayo, Manang Fatima. Ang anak ko, iligtas mo siya mula sa kamatayan. Ilang taon na siyang hirap na hirap. Oo, ako na pong bahala sa kanya. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo ho kung bumawi sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko sa inyo sa mga nagdaang panahon. Gaya ho ng pangako ko nung una ko kayong tinanggap sa aming tahanan. Pagagalingin ko ho ang anak ninyo at uuwi siyang maayos ang kanyang kalagayan at pakiramdam. Ibinaba nung matanda ang kanyang anak sa papag at agad naman yung inasikaso ni Itay. Kung dati, hilot lang ang ginawa niya. Ngayon ay binubulungan na din niya ang nakaratay na katawan ng babae. Ilang ulit yung nagpipiglas na tila ba nasasaktan. Ngunit sa paglipas lang ng ilang minuto, unti-unti yung tumigil hanggang sa marinig na lang nila ang mahina nitong paghilik. Bumalik sa dati nitong kulay ang malaubin nitong labi at tuluyang naging relax ang buo nitong katawan. Parang isang mahika, agad na gumaling ang anak nito. Manang Fatima, maayos na ho ang pakiramdam niya. Maaari niyo na ho siyang maiuwi ng tuluyan dahil wala na po yung iniinda niya sakit. Huwag na din ho kayo mag-alala dahil sa pagkakataong ito, totoo na po yung sinasabi ko. Maraming salamat sa pagpapagaling sa anak ko. Pinapatawad na kita, Victor. Tsaka, Manang Fatima, huwag niyo na hong bayaran ito. Kasi hindi naman ho talaga nagpapabayad ang mga albularyo. Tsaka ito po, may regalo ho ako sa inyo. Yung bagahe niyo, nilagyan ko na rin ho ito ng mga gulay at mga halamang gamot para sa pagpapagaling na anak ninyo. Maraming salamat sa iyo. Binuhat nung matandang babae ang kanyang anak at tuloy-tuloy itong lumabas ng aming bahay nang walang lingon-lingon. Doon lang ako tuluyang nakahinga ng maluwag at mabilis na sumilip sa bintana para alamin kung saan nagtungo yung mag-ina.
Ngunit kagaya kung paano ko sila nakitang sumulpot sa harapan ng aming bahay. Misteryoso din itong nawala sa paligid na tila ba isang bula. Tapos na ang sumpa. Wala nang kapahamakan na dadating at magiging tahimik na ang baryo. Hindi na tayo alis dito, Troy, dahil itatama ko ang lahat na nagawa kong pagkakamali noon. Talaga po, Tay? Maraming salamat po, Tay. Natupad na rin po yung pangarap ko. Lumipas ang ilang buwan at tinotoo nga ni tatay ang lahat ng sinabi niya tungkol sa pagbawi sa mga taong naloko niya noon. Natagalan man, ngunit muli niyang nakuha ang tiwala ng mga tao sa aming baryo. At ngayon, isa na talaga siyang ganap na albularyo na nanggagamot ng mga taong lumalapit sa kanya nang walang hinihiling na kapalit. Dahil doon, tuluyang nagbago ang pagtingin ng tao kay Itay. At lalo na sa pamilya namin. Unti-unti ding bumalik ang mga dating customer ni Itay sa iba't ibang lugar na tinitirhan namin noon para magpagamot sa tatay ko. Troy, ang galing talaga ng tatay mo. Yung tatay ko ngayon magaling na talaga. Niloloko mo nga ako nun na manlolokong albularyo yung tatay ko eh. Dati yun. Pero nagbago naman na siya, di ba? Sorry din kung ganun yung sinabi ko dati. Okay lang, Hana. Basta sa wakas, hindi na kami lilipat ng baryo ulit. Hanggang ngayon nga po ay magkaibigan pa rin kami ni Hana. At simula nung ginamot ni tatay ang anak ng matandang babae, hindi na namin muli pang nakita ang kahit anino nito sa paligid. Natigil din ang mga isyu tungkol sa pagkawala ng mga naninirahan doon. Nakalaunan ay tuluyan na ding nalimutan ng tao. Ngayon ay tahimik na ang aming lugar mula sa mga sabi-sabi, chismis, at sa dating isyu tungkol sa isang manlolokong albularyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig.